Senator, ito pong cleansing na binabanggit po ninyo sa Blue Ribbon Committee, pwede ba namin maliwanagan po? Ano po ang punot dulo nito? Kasi nga yung isang staff member, at kumpirmadong staff member talaga yun yung nabanggit sa House hearing, yung Beng Ramos, talagang staff siya doon sa Blue Ribbon. So iniisip ko lang, baka hindi naman lang isa yung Beng Ramos doon. So minabuti kong mag-request sa PNP. Sumulat ako kahapon kay General Nartates para itulungan kami magsagawa ng tinatawag na RCBI, record check, saka yung background investigation ng lahat ng mga empleyado ng Blue Ribbon. Para magkaroon lang kami ng idea kasi ngayon lang ako papasok bilang chairman sa Blue Ribbon, inam na yung hindi naman ito ipagpapauna kundi simultaneous doon sa tinatawag na pagtatrabaho. Magsagawa na rin kami ng internal cleansing. Okay, pero ngayon po wala pa kayong informasyon talaga dito po sa ito yung Beng Ramos na Divina Gracia Ramos, ano po? Correct. Opo. So, wala pa kayong anuman pong informasyon kung ito bang si Divina Gracia Ramos ay may kaugnayan kay Senator Jinggoy o sa kanyang staff din, sa kanyang office? Wala pa pong ganong informasyon? Inamin naman ni Senator Jinggoy yun sa kanyang press conference na dating girlfriend ng kanyang dating staff o kanyang staff. Yun ang connection na so far. At parang i-confirm pa namin na detail yata sa opisina niya rin ito nung araw, hindi ko alam yung period, pero parang 3 taon yata nakadetail din sa office niya, itong si Beng Ramos. Opo. Pero yung Beng Ramos na yon, as we speak, hindi na siya connected sa Blue Ribbon o nandiyan pa rin po? Tinransfer, hiniling ko doon kay Attorney Kimbo, saka sa Secretary General, na i-transfer na muna. Kasi ang pinaka-holding group ng Senado, yung motor pool section. So nandun na siya ngayon, wala na siya sa Blue Ribbon. Pero Ted, kasi ganito, napag-alaman ko rin na nag-undergo pala ng chemotherapy ito. So medyo maselan. Kaya hanggat maaari, yun lang, Ted. Nag-express lang ng konting concern on the humanitarian side. Opo. We would like to exercise compassion in this case. We understand that, Senator. Correct. Okay, Yeah. sige. So anyway, Senator, itong cleansing ng Blue Ribbon, more or less, hanggang kailan po ito? Kasi I'm sure, alam po ninyo, itong urgency po ng dapat yung imbestigahan. Yes, may schedule na hearing originally on Tuesday, next Tuesday. Pinamove ko lang ng Thursday kasi ino-organize namin yung mga records kasi wala mga markings Alam mo, di ba dapat pagka marami ka na naipon ng mga ebidensya, testimonial man o documentary, markahan dapat. Napansin namin, wala mga markings. Magulo yun. Pag nagsagawa kami ng committee report, mahirap yung maghahagilap ka pa ng mga dokumento. So, ino-organize namin yung mga records sa ngayon. Kaya humingi ako ng 2 araw na parang extension at saka mabuti yung Thursday, hanggang gabi kami doon, abutin, okay lang. Hindi tulad pagka Tuesday, may session, mapuputol yun bago mag-alas 3 Okay. Opo. Sige po, kasi nga yung pong binabanggit nyo na everything po na maisusumite, lalagyan po ng markings bilang bahagi po ng either ebidensya o naman pong materyales. Ito pong affidavit ng mga diskaya, ito, namarkahan ho ba ito at ito ho ba, ito ba inyo na ho nabasa ng kabuuan, Senator? Hindi, kasi sa line nga, ang ulat sa akin ng mga staff, walang mga markings. So, they're now in the process of doing those things, yung marking ng mga documentary evidence. Can you comment now dito po sa laman nitong Diskaya couple affidavit? Hindi ko nabasa. Ang alam ko lang kung ano yung lumabas doon sa kanilang, sa mga video clips na kung saan may mga pinangalanan mga congressmen. So, hindi ako makapag-comment hanggang, at saka patatawag ko ulit sila Dahil tatanungin ko kung, kasi nagbago yun, parang nag-retract sila sa House Dahil sa Senado, binanggit nila si Speaker Romualdez at saka si Saldico. Pero sa House naman, parang may retraction Nagpa-backtrack Sinabi nila na hindi direkta, nababanggit lang. So, in effect, sinasabi nila hearsay. So, liliwanagin na natin lahat yun. At kompleto ba yung tell-all ba yun o half-tell? Opo. Senator, muli po, naunawaan po namin ang sitwasyon bilang bagong chairman, yung pag-aayos po ninyo, etc. Pero sa ngayon po kasi nga, gaya po ng tanong ko kanina po sa inyong counterpart dito po sa House, yung impresyon ng marami, kasi sa nangyari, doon po sa dating committee hearing po ng Blue Ribbon,
ang inginuso ng mga Diskaya, congressman, pati si Speaker tsaka si Saldico. Sa kabilang banda naman, ang inginuso doon sa House ay mga senador. So ang impresyon po ng marami, parang nagkakanya-kanya dito ng agenda. Bata-bata, oo. Opo, ng agenda. Para bata-bata eh. Go ahead. Kayo po bilang bagong chairman, paano po ninyo ma-address ito pong damdamin ng iba na para bagang may mga agenda? Yun nga, kaya mas mainam siguro makapag-usap kami ng counterpart para mayayos namin. Kasi alam mo yung impressional, parang kanya-kanyang bata-bata na itong isa, binabata ng House, itong rightly or wrongly, Ted, ano? At saka hindi magandang pangitain na parang nagtatagisan o nag-aaway na yung House at saka yung Senate. Mas mainam siguro mag-usap kami ni Congressman Teddy Ridon para ma-sort out namin ito, para maayos ang takbo ng aming sarili-sariling pag-iimbestiga. Dito po ngayon kay Bryce Hernandez, ang sabi po niya kanina, they actually prefer na hawakan na ng Senado ito kumpara sa jail na baka daw may mangyayari. Anong take ho kaya niyo doon? I-clear ko ito kay Senate President Soto kasi ang aking nauna rekomendasyon at kinausap ko na rin itong minority leader, si Senator Cayetano, pati si Senator Marcoleta, kasi nga medyo magulo na sa floor nung nag-suspend kami. Sabi ko, okay ba sa inyo na, halimbawa, kasi nasa legal alam mo Ted, niliwanag ko nga kami yung may legal custody. Yung physical custody, hindi naman importante yun Ang importante yung may legal custody, kami yung may matwid. Kung hihiramin man ng House, magpapaalam sila sa amin, hindi sa custodial center, o kung saan man yung may place ng detention, ano? At kung kami naman, anytime na pwede namin ipatawag at kailangan namin, kukunin lang namin yun pa-escort lang namin sa aming OSAA. So walang masyadong, parang much ado over nothing, I'm sorry, to say this. Yung pinagtalunan namin pagkahaba-haba sa floor, parang hindi naman talaga yun ang major issue. Kasi nasa amin ang legal custody So walang problema. Ngayon, ang nauna ko rekomendasyon, as I was saying earlier, sa Thursday, ito i-clear ko kay Tito Sen, kasi siya naman yung nag-decide, silang dalawa na yung majority leader, na i-transfer na lang sa Pasay City Jail dahil nga mas malapit sa Senado. Okay. Ang aking rekomendasyon na una, pagkatapos ng hearing, pag nandun si Bryce Hernandez, hindi ko na papaalisin sa Senate, doon na siya ididipine. At kung mauna naman yung House, halimbawang kailangan nila, may hearing sila ng Monday or Tuesday. Ganun din, pa-escorta namin sa OSAA, pero pagbalik, diretso na sa Senate detention. Para, para lang merong control yung OSAA. Although, even sa Pasay City Jail o sa PNP Custodial, meron namang OSAA doon Kasi yung sinasabi ng minority, sina Senator Jinggoy, na baka raw ma-impluensyahan ng kung sino, para maiwasan na rin yung ganong pag-aagam-agam. Opo. Sa ngayon ho ba sa Pasay City Jail, may tao ang Senate doon to make sure na walang masamang mangyayari sa dito ho kay Hernandez? Meron. Maski sa custodial pati yung flow ng bisita. Of course, yung lawyer, right niya yun Opo. Anytime pwede siya makipagpulong. Pero kung sino-sino pupunta doon, may listahan lang o kaya i-clear muna ng OSAA kung papayagan bang dumalaw. Opo. Pero mas makakatipid din yata sa tao kung sa Senado na mismo itong si Hernandez, no? Agree ako dyan, Ted. Kaya nga, yun ang nauna kong proposition sana payag na rin sana sina Senator Alan na sa ganong kondisyon na pagkatapos ng hearing sa Thursday, hindi ko na paalisin sa Senado. Pero, of course, I had to clear that. Hindi pa kami nagkausap ni Senate President Soto tungkol dyan. Okay, sige po. May tanong na po si Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Senator Ping, medyo curious lang po ako. Yung sabi nyo kasi, gusto nyo sana pagbalik ni Bryce dito na lang sa Senado. Pero kung papayag pa yung minority or sina Senator Alan Peter Cayetano, so may possibility na hindi po sila pumayag. Bakit po kaya? Anong rason? Hindi. Wala na. Kung hindi sila papayag, yun ang gusto nila Ba't hindi sila papayag? Okay, oo. Ang una nga nila hiling, bakit daw dinala sa custodial? Kaya nga kinlarify ko, yung physical custody is of no moment kasi ang mas importante, sino ba yung may legal custody? Which is Senate. Halimbawa, sabi ng LTO, kailangan nila isumon si Bryce Hernandez dahil sa fake na driver's license. Magpapaalam muna sila sa Senate kasi kami may legal custody. Ganun din ng House. Kung kailangan nila, magpapaalam sila sa amin. Opo. Senator Ping, sa paparating na investigasyon po sa Webes, sinasabi nyo kanina, yung po kasing mga ibang contractors dito sa napansin ko, this past investigations, even sa Kamara man yan or dito sa Senado, hindi nabibigyan ng chance yung ibang contractor na makapagkwento. Mabibigyan na po kaya ng pagkakataon itong ibang mga contractors natin? Actually, lilimit namin kasi ang naging kalakaran, pasantabi lang doon, hindi ko pinupulaan,
pag pinatawag mo lahat yung 15 top contractors na nabanggit ng Pangulo, medyo unwieldy magulo Tapos meron ka pang mga DPWH officials, meron ka pang DBM, meron ka pang napakarami, hindi talaga kung saan napatuon yung medyo sensational, doon na napapatuon at nakatangal lang yung iba sayang oras din nila, may mga trabaho sila sa opisina. So ang gagawin namin, inaayos din namin yung listahan ng mga imbitahan sa Webes. Kung sino lang yun talagang may mayaambag as resource persons. Nung iba naman na tingin natin, hindi naman sila mas importante. Sa mga susunod na lang sigurong pagdinig para hindi sinasayang din yung kanilang oras. Oo. Kayo po, Senator Ping, kung kayo mismo tatanungin, sino sa mga contractors ang gusto nyo munang unang isalang bukod sa mga diskaya? Well, marami. Yung mga nabanggit. Yung Wawaw, marami pang tatanungin doon. Ano? Yung SIMS, na kung saan dinoktor yung pagpa-progress billing. Naipakita ko sa aking privilege speech na 2 days lang, naniningil ka na ng 46%. Opo. Yung mga ganon. Tapos yung WJ, ito yung bagong pwedeng imbitahan na kung saan nabanggit ito sa House na ito yung contractor na magdi-deliver ng obligasyon. Meaning lagay. Doon niya sa sinasabing si Beng Ramos. Ano? Gusto namin i-clarify yun. Kasi ang latest na information, pina-check ko yung CCTV. Kung dumalaw doon yung WJ na yon, kung sino man yun, at ito'y pinapaalam ko na sa staff na alamin at imbitahan. Pero kami nakitang footage Parang I think August 19 kung di ako nagkakamali. Dumalaw talaga siya, yung WJ, at merong opisinang pinuntahan doon sa Senado. So yun ang aming ka-clarify. Ba't siya dumalaw doon at sinong pinuntahan niya? August 19 po ito, Senator? Kung di ako nagkakamali, thereabout. Kasi mabuti nahabol kasi alam ko pagka yung mga CCTV footage, 1 month lang ang lifespan yan nabubura na yun automatically Pero nahabol yon, naimpormahan ako ng Secretary General na nandyan, nakita nila at mayroong pinuntahang opisina. Yun ang kailangan maliwanagan. Kasi alam mo, yung kasabihan na the plot thickens, ito yung inaalam natin Tapos may sinasabi si Bryce Hernandez na 355 million pesos na binagsak di umano. Sinasabi niya, ito di umano to, alegasyon niya, na binagsak daw ni Senator Jinggoy. So, chinecheck na namin doon sa GAA kung totoo bang merong insertion na nangyari sa Senado na 355 million at sino yung nag-insert para mas maliwanag, para mas kumpleto. Kasi ako, mahilig ako sa resibo Hindi po pwede yung sabi-sabi, kakagatin mo Opo. Yung pong sinasabi ninyo na pagdalaw nitong WJ, sino-sino po ito? Nakita na po ba kung ilan sila? At gaano katagal kaya, Senator, bago malaman kung kaninong opisina nagpunta po ito? Actually, alam na namin kung saan opisina. Gusto ko lang ma-validate na kung totoo yung opisina napuntahan. Kailangan maingat. Pero lalabas naman niya, ipapakita ko yung sa pagdinig, yung mismong CCTV footage kung saan opisina siya nagpunta. Ano ho bang sino yung kinausap niya? Ano ho bang kung makikita kung sino kausap. Ano ho bang kahalagahan nun, Senador, para maintindihan po ng taong bayan? Yung footage na yan at yung pangyayari. Go ahead, sir. Ang tawag ng abogado dyan, circumstantial evidence. Pag pinagdugtong-dugtong mo, yung kinunik mo yung dot, merong pahayag si Bryce Hernandez na ganito. Ibabangga mo yung sa record, official record ng General Appropriations Act ng 2025. So nalaman na namin, doon sa 355 na yon, meron na na-award noong May 2025. So alamin namin anong status nung in the works yun Pinabe-verify ko na yung 5 identified na proyekto na nanggaling do sa 355 million na yon na di umano sinasabi ni Bryce na binagsak sa engineering district nila. Pinapaalam ko yung status ng proyekto. Kung baka mamaya pareho noong sa SIMS at saka sa IM na hindi naman ginawa pero umandar yung papeles at naningil. Yun ang gusto ko malaman. Kasi yun ang pattern Alam mo, pag may pattern ng ganun, modus operandi na yun Kasi 6 yung case studies o kaso yung pinakita ko doon sa privilege speech na iba-iba pero halos pare-pareho tulad yung iisang larawan yung ginamit para makasingil na uli sa second at saka sa third billing. Yung mga ganun. Opo. Yun ho bang 600 million daw po naman na ibinaksak din, ginamit din po, ginamit ang pangalan po ni Senator Villanueva dito. Are you also looking into that? Yes, lahat ng pwedeng tingnan, dapat matingnan. Pasensya na rin sa mga kasama ko kasi kung magtatago tayo, meron tayong pagtatakpan, mawawala ng saysay lahat yung inquiry Alam mo tayo, ang inquiry namin, in aid of legislation, so mabuti na nga, medyo nakipag-ugnayan ako kahapon kay Mayor Magalong, pati kay Secretary Vince Dizon. Ang hinahabol namin dito,
Kasi hanggang walang formal complaint, at the very least, yung formal complaint na idadakit do sa ombudsman o kaya ipafile sa DOJ, kasi maraming kaso, yung in-enumerate yung kaso, sasaka ng dami yun eh. Hindi pwede mag-freeze ng account yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Yun ang isang requirement nila, basic requirement. Never mind the information na ipafile ng DOJ o ng ombudsman para makapag-file sa korte, sa husgado. Ang kanilang lang requirement, complaint. So, ngayong araw, nag-usap kami ni Secretary Vince Dizon, binigyan ko na sila ng USB nung aking mga, kasi kumpleto yung sa amin eh. Opo. Puro dokumento yun, hundreds of pages of documents na kung saan maliwanag na dinaya yung gobyerno. So, right off, pwede na agad yung malversation through falsification of public documents. So, papasok na sila doon. At saka yung concealing or use of fictitious name, pagpasok sa casino, swak na rin yun. Tapos yung 6713, swak na rin yun kasi related, alam mo, code of conduct yun. Pumasok ka sa casino, government official ka. May violation pa ng yung PD 1869, yung bawal pumasok sa casino. Napakaraming kaso, pati yung LTO na nga eh. Meron ding batas dyan na kung saan gumamit yan ng alias paggamit ng lisensya. Meron ding sumasaklaw na penalty dyan. Opo. Yung nga po, klaro po, ito yung nailatag. Kumbaga, spoon feeding na ho yung paglalatag ng mga kaso eh. Pero ito lang po, para hindi... Nandun na kahapon kasi, nagkataon din, nandun yung acting ombudsman, si Ombudsman Dante Vargas. Binigyan ko na rin siya ng kopya ng USB. At ang sabi niya, sige, bukas na bukas din, idadakit ko na ito. Sabi ko, kung pwede po, Justice, sabi ko, kung halimbawang naidakit yun na, kung pwedeng gumana kaagad kayo ng sulat o request sa AMLC para makapag-umandar na yung proseso. Kasi mahalaga yung mapres yung account eh. Alam mo sa America, Ted, pag ganyan, nilulumpo yung sinasakdal kasi hindi magamit yung resources. Ang tawag namin dyan sa military operations o police operations, resource denial. Kasi kung gagamitin mo yung bilyong pisong kinita mo para i-defend yung sarili mo sa korte, medyo tagilid yung gobyerno. Kaya mas mainam na ito yung ma-weaponize yung gobyerno para lumpuhin mo na, para hindi na makagamit ng, ano mo na, Opo. yung gusto kong sabihin, kung marami kang resources, marami kang pwedeng gawin eh. Opo, yung nga po. Yung nga di po napapansin po ng iba, mawalang galang lang po, no, sa executive, yung kabagalan, pati ho dito sa ombudsman, ng pagkilos para habulin, no? Eh, siguro inyo nga nakita, yung bulto-bultong pera, di ba, doon sa billiard table, no? Oo, na klarong-klaro po na may hawak sila ng ganung kalaki pong cash. Senator, meron din po mga nagtataka ngayon, nabanggit niyo po si Mayor Rene Maglangke, di ba? Opo, mayor pa rin siya. Yes. Mayor pa rin siya ngayon. Pero hanggang ngayon daw walang suspension o preventive suspension order either from DILG, Office of the President o Ombudsman, considering po na siya ay local official. Yes, at the very least, meron siyang magiging kaso, administratibo man o criminal, doon sa code of conduct. Kasi nasa government ka, tapos ay kontratista ka, mag-divest ka. Eh hindi nag-divest kasi may record kami na habang mayor siya, eh siya pa rin yung presidente ng Global Crypt Builders actually. Na siya na rin ang nagsabi na bilyon-bilyon yung kanyang kontrata sa buong Pilipinas. Eh yun nga, naidugtong namin yun, na yung MBB properties naman, ang mga stockholders doon, of course, binago na nila eh. Nag-amin sila, August 15 lang, ito lang. Binago na nila yung, nagpalit na sila ng stockholders. Siguro, napansin nila, oops, delikado ito. Pero nakita na namin yung kanilang GIS noong 2024 at nakalista doon yung mga anak ni na Mayor Maglangke, anak ni dating Yusek Bernardo, anak ni Secretary Bonoan. So doon, ang sinabi ko, wala akong conclusion na sinasabi. Ang sinabi ko lang daw, kayo nang bahala mag-connect the dots. Kung bakit napakalakas na kontratista ni Rene Maglangke. Yung pala, may ugnayan sila ni dating Secretary Bonoan. Kasi alam mo, medyo na-concern ako doon sa laging pahayag na lang sa inyo na interview niyo mismo si Secretary Bonoan noon eh. Pinatanggi niya na sabi niya, isolated case yung nadalo ng Pangulo. Pati yung sa nauhan, nililigaw niya na yung Sitio Dike na pinasyalan ni Secretary Dizon kahapon din. Eh, Sitio Dike nasa barangay Apitong, parang gusto niya palabasin, hiwalay na barangay yung dike, which is a sitio ng barangay Apitong. Eh, yun nga, nandun nga yung ghost eh. Opo. Sige po. So, may iniiwas siya. So, ang aking sinasabi doon, baka naman sinasabi niyang isolated case yung nadalaw ng Pangulong Bongbong Marcos para wag nang maungkat pa yung mga iba pang mga proyekto na po saan may mga problema rin. Opo, at sigurado po ipapatawag niyo si former Secretary Bonoan sa inyong mga pagdinig, Senator.
under consideration yon kung ipapatawag siya ulit. Opo, opo, opo. Sige